Okay, so ito yung first problem natin. Nakalagay dito, for the beam shown below, determine the maximum shear and maximum bending moment at section C. Dito tayo titingin. Due to a uniform live load of 5 kN per meter, that's 9 meters long. So, dito pinakita lang sa atin yung beam, pero hindi pinakita ko ano itsura ng loadings natin. Pero, describe naman dito ng meron tayong load of 5 kN meter na 9 meter long. So, ito yan. Lang. Yan. So, ganito yung beam natin. Tapos, ito yung loadings natin na 5 kN per meter na 9 meters ang haba. So, ang pinapahanap sa atin dito ay, nasa ang ballpen ko? Yung maximum shear and bending moment at section C. So, hanapin natin si BC tsaka si MC. Okay? So, ngayon, gagawa tayo ng influence line para sa BC. So, sana napanood na yung video na nauna, yung influence line about sa BC. Wait lang. So, guhitan ko na lang siguro. Ito pala si C. Hindi ko nasulat. Ito ang A, B, at C. So, ito ang magiging influence line natin para sa shear ng C. So, sulat ko lang IL for VC. Okay, so paano natin gagawin yung influence line ni VC? Simple lang naman. Maghahati tayo dito sa point C. Parang ganito. Yan. Tapos, kukonektahin ko lang to dito. Tapos ito dito. So, meron tayong influence line. Anong value nito? Itong dalawa. So, kung maalala mo, dito sa ilalim, ang formula natin dyan is negative A over L. Ano ang A natin dito? Ang A natin is yung distance ng support natin papunta do sa point na kino-consider natin, which is 6 meters. So, negative 6 all over, ano yung length ng support to support? So, yan ay 6 plus 12. Which is, ayun na, 6 plus 12. Wala kasing earphone port tong cellphone ko. Kaya, oo. Pero thank you. Ayan na. So, ito ay negative 1/3. Thank you. Ayan. Tapos dito sa taas naman is yung B over L. So, ang B natin is distance nitong support sa kabila, papunta sa point na to, which is 12 meters. So, 12 all over yung length ng support to support, which is 6 plus 12, 2/3. 2/3. Okay? Tapos, asan na yung loads ko? So, ang tinatanong sa atin, saan daw natin ilalagay itong load na to para malaki yung shear? Like, dito ba natin ilalagay? Kung dito natin ilalagay, makikita mo, may negative dito, tapos may positive dito. So, parang lilit yan kasi may positive at negative. So, piliin na lang natin lahat negative or lahat positive. So, since ito yung tuktok, ito yung pinakamataas sa point, yung 2/3, yun na lang i-consider natin. Siguro, mas okay if ilalagay natin dito yung load natin. No? So, dito papatak yan. Ikakat ng sora pa. Yan. So, kapag dito natin nilagay yung load, ayan, kung maalala mo, doon sa concept natin influence line, kapag distributed load, kukumpitin natin yung area na nako-cover yung load, which is ito, sinashadean ko. Okay, so, ano yung height nito? So, gamitin lang natin yung y is equal to mx. May flicker naman kasi. So, ang m natin is yung rise over run. Ano yung rise nito? 2/3 all over. Yung run nito is 12. Ito yung rise, ito yung run. So, 12 meters yung run. Ang m natin ngayon ay 1/18. Tapos, ano yung x?
So, sabi natin, ito is 9 meters. So, sulat ko lang siguro. Ito is magiging 9 meters. Ano yung distance dito? So, madali lang naman yan. Which is 12 minus 9 mo lang. Makikita mo na yung value nito. Which is 3 meters. So, kapag apply natin yung formula na y is equal to mx, yung y, which is ito, hindi natin alam yung height na, ilagay natin si m, 1 over 18, times yung x is dapat manggagaling dapat dito lagi sa 0. So, yung x papunta dito. So, 3 lang yung x natin. So, kapag ilalagay natin sa calculator yan, 1 over 6 yung height nito. Okay? So, VC is equal sa area ni VC is equal sa yung weight times yung area. So, ano yung weight niya? 5 kilonewton per meter times yung area. So, gamitin ko na lang yung trapezoid area niyan. Okay? So, yung 1/2 times base 1 times ito yung base 1 niya, 2/3 plus yung base 2 na 1/6 times yung height ng trapezoid na 9. So, kung ilalagay natin sa calculator yan, Gago. Hindi tumalab yung ano ko. First skill ko, ang daya. Hindi tumalab yung ano ko. ang lalabas is 18.75 kilonewtons. Yan na yung sagot. Okay, so pwede ka pa rin naman mag-testing kung malakas ba yung, mas malaki ba yung shear if nandito or nandito. Nasa sa'yo yan. Pero visualization wise, dito na kasi yung may pinakamaraming area na mako-cover sa influence line. So, I assume na yan na yung tamang sagot. So, next is yung moment at C. So, gagawa ulit tayo ng panibagong influence line. Ayan. Tapos, ang magiging tuktok nitong influence line for MC is nasa point C. Kung maalala mo dun sa naunang video. So, siguro lagay ko na lang dito. Ayan. Tapos connect ko lang dito. Magiging parang bundok yan. Ano ngayon yung value nito? So, meron tayong formula. Kapag moment, yan, which is yung AB over L. So, ang A natin is 6 times yung B na 12 all over yung length nito, which is 6 plus 12 lang naman. Magkakaroon tayo ng 4. Okay? So, gawin ko na lang kulay green para maiba. Baka maghalo dito. Ayan. So, 4 yung tuktok nito. So, kapag ganito pala, kapag walang limit yung span, walang sinabi kung gaano kahaba, assume mo yan na infinitely long yan. Pwede mo siyang ilagay dito sa buong kabuuan na to. Walang problema doon. Kaso, saan natin pwede ilagay ito para ma-maximize yung space, yung area? Ito, mayroon tayong formula dito na kapag sa moment, tapos limited yung span, ganito yung formula niya. A over B is equal to X all over D minus X. So, ano yung A? Yung A natin is itong 6 meters. Sulat ko na siguro. A is equal to 6. Ang B natin is ito, yung 12. Tapos, ang D natin is kung gaano kahaba yung distributed load natin, which is 9 meters. Tapos, yung X, hindi natin alam. Unknown yan. Alamin pa natin. Papaliwanag ko mamaya kung bakit may ganyan, ha? Pero for now, lagay natin sa calculator yan, which is 6 over 12 is equal sa X over D minus X. Ang D pala natin is 9. Yan. So, lagay lang natin sa calculator. So, ang X natin is equal sa 3 meters. Ganito kasi ang itsura nan. So, kunwari, andito si point C. Ang maximum, para ma-maximize natin yung ganito, ang mangyayari daw pala is
Okay, kopyahin ko na lang yung itsura nito. Ito si A, ito si B. Tapos, ilalagay natin ang loads natin dito. Pag ganyan. Sige, lagay ko na lang. Pag ganyan. Okay. Tapos, may distance dito sa taas na ito with reference sa point C. Dito ay sa X. Dito, D minus X. Kailangan ganyan magiging itsura ng ating loadings. Diyan natin nilalagay para ma-maximize natin yung area na mako-cover nito. Ano ako pa? Okay? So, dito natin ilalagay yan. Pag ganyan. Dito pala. Sige. So, sabi natin, may distance from point C, ito yon, may distance na 3 meters. So, siguro, lagay ko dito. Ayan. May distance na 3 meters. Tapos sa kabila ay D minus X. So, ang D minus X lang natin is 3. Is 9 minus 3. 6, di ba? Yan ang D minus X natin. So, dito natin ilalagay yan. Dito. Dito. Merong 6 meters. So, as you may see, ito ay 3 plus 6, 9 meters. Yan yung dapat i-cover ng distributed load natin. Ayan. So, ito yung area ng loadings natin sa moment. Kukumputin natin. Siguro hatiin ko na lang sa dalawang trapezoid yan. Oo, ganun na lang. So, hanapin ko yung height nito, tsaka height nito. Pwede ka mag y is equal to mx or mag ratio and proportion. Nasa sa'yo yan. Parehas lang naman. So, for the sake of example, baka siguro masanay ka sa ratio and proportion. Gawin natin yung ratio and proportion. So, dito, meron tayong small triangle na ang length is ito. Ano yung length dito? So, meron tayong 6 meters. May 3 meters. So, ito ay 6 minus 3 lang. Which is 3 meters. Sa kabila naman, ito ay may 12 meters tayo dito. May 6. Ano yung value nito? 12 minus 6 lang. Magiging 6 meters. So, ratio and proportion. So, unknown yung height nitong small triangle. Tapos may 3. Is equal sa ano yung big triangle natin? May height na 4. May distance na 6. So, shift solve 2. So, ganoon din sa kabila. Hindi natin alam yung height nito, so magiging x yan all over yung distance itong small triangle natin 6 is equal sa big triangle na may height na 4, may distance na 12. Shift solve, makukuha natin ay 2 rin. Okay, so compute na natin si MC. MC natin is ito, ganito ulit yung formula. W times A, yung weight times area. So, ang weight niya is 5. Multiply natin sa area nitong, ano muna, trapezoid dito sa kaliwa. Na, okay, trapezoid area. So, 1/2 times yung B1 at B2 natin, 2 at 4. 2 plus 4 times yung distance nila sa isa't isa, 3. Plus yung nandito, yung trapezoid naman dito sa kabila, which is 1/2 base 1 at base 2. So ito yung base 1 natin, 4 plus 2 times yung distance nila, 6. So input lang natin sa calculator yan. Kakaroon na tayo ng, pwedeng mamaya muna yung 5, yung area na muna computein mo, tapos multiply mo sa 5, nasa sa'yo yan. So ganito. Mali ang alakay. Hindi pa. Yan. Makuha natin si 135 kilonewton meter. Okay, moment kasi siya. Pwede mo ilagay na MC max or something. Basta, ayan na lang. Yan lang yung sa number 1.